Mainit ang singaw ng jacuzzi habang magkahalong mga haplos, halik at buntong hininga ni Nori at Maximoff. Mga anak ng dalawang taong minsang itinakdang magwasak sa isa't isa. Ang kanilang mga magulang, sina Congressman Mariano at Governor Ramon, ay magkaalyansa sa politika ngunit magkaribal sa kasalanan. Mula sa gabing nilaman ng baril, tugo at pagtataksil, ipinanganak ang apoy ng kanilang kapalaran. 2 dekada ang lumipas, narito silang muli, magkaharap, magkalapit, at nakatali sa parehong kasalanan. Pirmahan mo to, o maiiwan ka sa airport. Malamig na sabi ni Maximoff. Nang buksan ni Nori ang papel, marriage certificate pala ito, with her boss. Matalik na magkaibigan sina Congressman Mariano Castro at Governor Ramon Lucien. Magkakaalyansa sila sa politika. Kapwa ginagalang sa kanilang bayan at tila walang hangganan ang kanilang impluwensya. Ngunit sa likod ng kapangyarihan at mga ngiting pinapakita sa publiko, may lihim na nagtatago. Lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanilang tinayong reputasyon. Sa mansyon ng Lucien, tahimik na umiiyak si Clarissa, asawa ni Ramon. Madalas siya nagtatago sa dilim ng kanyang silid. Tinatakpan ng mga pasa na dulot ng kalupitan ng asawa. Ang kanyang mga mata ay pula at namumuo sa luha. Ngunit pinipilit niyang itago ang sakit sa bawat galaw. Dito siya natagpuan ni Mariano na dumaan sa mansyon para sa isang pulong sa gabi. Puno ng awa at pagkabahala, inabot niya ang kamay ni Clarissa. Kung buhay pa ang asawa ko, hindi siya matutulad mo. Magdurusa. Bulong niya. Mahina ngunit matapat. Halos nagtaka si Clarissa sa presensya ng kongresista. Ngunit sa kabila ng gulat at takot, may kaunting ginhawa sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang dulo naman ng mansyon, si Eleanor, 9 na taong gulang na anak ni Mariano, ay tahimik na nagmamasid. Inosente at mabait. Tila hindi niya lubos na iintindihan ang bigat ng mga pangyayari sa paligid. Nakamasid siya sa mga taong kumikilos sa gabi ng selebrasyon, sa mga nakangiting mukha na may tinatagong lihim, at sa bawat tunog na humahalo sa hangin. May kakaibang kaba ang kanyang puso. Si Maximo naman, 19 na taong gulang at anak ni Ramon, ay tahimik sa isang sulok. Masalimuot ang iniisip niya. Puno ng bigat at ng responsibilidad na minsang ipinasa ng kanyang ama sa kanya. Hindi siya basta-bastang nakikihalo sa kasiyahan. Nakatingin siya sa paligid. Obserbahan ang bawat kilos sa mga tao sa paligid. Ramdam niya ang tensyon. Ang hindi maipaliwanag na pag-aalangan sa bawat ngiti at bawat halakhak na nagmumula sa lobby. Gabi na ng ika-50 kaarawan ni Ramon at ang mansyon ay nabalot ng mga tunog ng tugtugin, halakhak ng mga bisita at mahinang hagikik ng mga nagtutulungan sa selebrasyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, may mga daing at sigaw na hindi narinig ng karamihan. Ang mga mata ng mga taong may lihim, may palihim na nagbabantay, at ang hangin ay may dalang kakaibang pangamba. Sa isang madilim na siwang ng pinto, napatingin si Eleanor. Halos hindi siya makagalaw sa takot at gulat. Ngunit bago siya makasigaw o makaalis, marahang dumating si Maximo at tinakpan ng kanyang bibig. Ang mga mata niya ay seryoso at puno ng pangamba. At sa isang iglap, ramdam ni Eleanor ang bigat ng sitwasyon na hindi niya maintindihan. Sa paligid, ang mga ilaw ay naglalaro sa mga kristal na mansyon. Ang mga anino ay humahalo sa mga halakhak at tinig. At sa labas, ang hangin ay umihihip ng dahan-dahan. Ngunit sa katahimikan, isang tunog ang dumampi sa hangin. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang lahat sa loob ng mansyon ay napatingin. Ang oras ay parang huminto at bawat puso ay tumitigil sa sandali. Ang tanong ay nananatili sa hangin. Sino ang tinamaan ng putok na yon?
Sa likod ng bawat pintuan at kisame, may lihim na naghihintay na mabunyag. At sa gabing iyon, walang makakaalam kung paano mababago ang takbo ng kanilang buhay. Malakas ang kulog ng gabing iyon. Sa loob ng mansyon, amoy pulbura at dugo ang humahalo sa hangin. Nakatayo si Governor Ramon. Hawak pa rin ang barel na nanginginig. Ang mukha niya ay galit. Galit na galit. Habang sa sahig naman ay nakahandusay si Congressman Mariano. Duguan, walang malay. Sa tabi nito ay si Clarissa. Pilit inaabot ang sugatang lalaki. Ramon, mahinang sambit ni Clarissa at nanginginig. Nangingilid ang luha. Tumahimik ka, sigaw ng gobernador. Sabay itinutok muli ang barel sa kanya. Niloko mo ko? Sa harap ng mga mata ko mismo. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Clarissa na halos mawala ng boses. Hindi mo na ako asawa mula nung una mo akong sinaktan. Naggalit ang panga ni Ramon. Lahat ng meron ka, galing sa akin. At itong isusukli mo? Nanginginig si Clarissa, hawak ang tiyan na may tama ng bala. Sana hindi mo na lang ako minahal. Sa sandali yun, biglang pumasok si Maximo. Higal at takot. Papa, tama na. Ngunit nang makita niyang ina, halos mabura ang kulay ng kanyang mukha. Mama? Lumapit siya agad. Nanginginig ang kamay. Papa, please. Tawagin natin ang doktor. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ramon. Tinitigan lang nito ang anak. Mabigat ang bawat higa. Anak, tandaan mo to. Walang magtataksil kay Ramon Lucien. Kahit asawa, kahit kaibigan. Itinaas muli ni Ramon ang baril, ngunit mabilis si Maximo. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Pilit inagaw ang sandata. Papa, tama na. Tama na po. Sa gitna ng sigawan, narinig nilang marahas na yabag sa hagdan. Ang batang si Eleanor, gising na. Umiiyak, tumatakbo papunta sa pinto ng silid. Papa! Sigaw niya. Napalingon si Ramon at sa isang iglap, tumigil ang oras. Ang baril ay muling pumutok. Napasigaw si Clarissa habang bumagsak sa sahig si Mariano. Tuluyan ang nawalan ng buhay. Kuya Max! Iyak na Eleanor. Pero bago pa siya makatakbo, hinila siya ni Maximo at tinakpan ng bibig. Huwag kang maingay. Bulong niya na halos wala sa sarili. Huwag kang magsasalita, Eleanor. Please. Sa labas nagsimula ng sumigaw ang mga kasambahay. Gulat sila sa mga putok. Governor, may nangyari kay Madam Clarissa. Bilisan mo, sabi ni Maximo. Sabay hawak sa kamay ni Eleanor. Tumakbo sila pababa ng hagdan. Halos madapa. Ang bata umiiyak ng walang tunog, habang ang mukha ni Maximo ay punong-puno ng luha at takot. Paglabas sila sa main gate, bumuhos ang ulan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagmistulang kidlat sa dilim. Binuksan ni Maximo ang pinto ng kotse. Isinakay ang bata at mabilis na pinatakbo ito palayo. Sa loob ng sasakyan, tanging tunog ng ulan at hagulhol ni Eleanor ang maririnig. Kuya Max, patay na si Papa? Mahinang tanong ng bata. Nanginginig. Hindi naman sumagot si Maximoff. Pilit niyang pinipigilan ng luhang gustong bumagsak. Tahan na, Eleanor. Ilalayo kita sa lahat ng to. Hindi mo na kailangang makita pa. Pero, si Tita Clarissa, si Tito Ramon, wala ka na kailangang balikan. Mahinang sagot ni Maximoff. Halos pabulong. Lumipas ang ilang oras ang pagmamaneho sa gitna ng ulan. Sa bawat kanto, lumilingon siya. Takot na baka may sumunod. Hanggang sa marating nilang isang lumang bahay sa dulo ng bayan. Bahay ng dating katulong ng pamilya nila, si Aling Martha. Pagdating nila roon, nagmadaling lumabas si Aling Martha. Gulat at basang-basa. Maximoff, Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Wala ng oras, Nanay Martha. Mabilis sabi ni Maximoff. Pakiusap. Itago mo tong bata. Huwag mong sasabihin kahit kanino kung nasaan siya. Tumingin si Aling Martha sa bata.
basang-basa at takot. Sino siya? Siyang anak ni Congressman Mariano. Sagot ni Maximoff. Mahina ang boses. Simula ngayon hindi mo na siya kilala bilang Eleanor. Ang pangalan niya na ay Nori. Nori? Ulit ang matanda. Ano nangyari sa kanyang ama? Napayoko si Maximoff. Walang lumabas sa sagot. Sa halip, inilagay niya sa mesa ang isang sobre. Puno ito ng pera at mga dokumento. Nay, sapat na yan para mabuhay kayo. Wag na wag mo siyang dadalhin kahit saan. Sabihin mo ulila siya. Galing sa Maynila. Walang magtatanong. Lumapit si Nori. Yakap ang maliit niyang bag. Kuya Max, hindi ako sasama kung aalis ka. Dito ka lang, please. Lumuhod si Maximoff. Hinawakan ang maliit na mukha ng bata. Hindi pwede, Nori. Delikado. Kapag magkasama tayo, hahanapin tayo ni Papa. Pero natatakot ako. Bulong ni Nori na umiiyak. Alam ko. Sabi ni Maximoff. Pinipilit gumiti. Pero kaya mo to. Matalino ka, matapang ka. Katulad ka ng tatay mo. Inilagay niya ang kamay ng bata sa kamay ni Aling Martha. Alagaan mo siya, nanay. Huwag mo siyang papabayaan. Balang araw, babalikan ko siya kapag okay na ang lahat. Tumango si Aling Martha habang ang luha ay bumagsak din. Pangako, anak. Tumalikod si Maximoff. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, narinig niya ang boses ni Nori. Kuya Max, huwag mo akong iiwan. Babalikan mo ako dito, ha? Huminto siya. Hindi siya lumingon, pero bumagsak ang luha sa pisngi niya. Simula ngayon, mahina niyang sabi. Hindi mo na ako kailangang tandaan. Mabagal siya naglakad papunta sa kotse. Habang sa likod ay patuloy ang iyak ng bata. Sa bawat hakbang, parang dinudurog ang puso niya. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, matagal siya nakatingin sa rearview mirror. Nakikita niyang maliit na anino ni Nori sa pintuan. Hawak ni Aling Martha, umiiyak. Pumikit siya sandali, pilit tinitigilan ang paghinga. Kaya mo bang kalimutan ako, Eleanor? Pabulong niya, halos hindi marinig. Pag-andar ng kotse, tuluyan ang nalamon ng dilim ang kalsada. Sa likod ng ulan, naiwan ng isang bata at ang simula ng lihim na dudugtong sa kanilang dugo magpakailanman. 22 taon na ang nakaraan mula ng gabing nilamon ng putok at sigaw ang lumang mansyon ng mga Ramon. Ang dating batang umiiyak sa ulan ngayon ay isa ng babaeng puno ng tapang at lihim. Si Nori Santos. 26 na taong gulang. Maganda, matalino at matatag. Sa harap ng salamin, inayos niya ang suot na blazer at bahagyang pinisilang kwentas na luma ngunit mahalaga. Sa loob ng maliit na pendant, naroon pa rin ang lumang litrato ng kaniyang ama. Papa, mahina niyang bulong. Ngayon, ako naman. Sa labas sa bintana, tanaw niya ang napakalaking gusali na may nakasulat, Ramon Holdings Corporation. Isang pangalang matagal niya nang gustong kalabanin. At ngayong araw, sa unang pagkakataon, papasok siya dito. Hindi bilang kalaban, kundi bilang sekretarya ng CEO. Ang lalaking minsang nagligtas sa kanya. Habang naglalakad sa main entrance, ramdam ni Nori ang mga matang nakatingin sa kanya. Malinis ang paligid, moderno at bawat hakbang niya ay tunog ng kumpiyansa. Ngunit sa ilalim ng mahinhingiti, may panginginig ng damdamin. Halo ng kaba, galit at hindi matukoy na sakit. Paglapit niya sa front desk, ngumiti ang receptionist. Good morning, ma'am. Interview for executive secretary position? Tumango naman si Nori. Yes, Nori Santos. Ma'am, please proceed to the 25th floor. The CEO himself will conduct the final interview. Halos mahulog ang dibdib ni Nori. Siya mismo. Pero hindi siya umatras. Mahigpit ang hawak niya sa bag habang sumasakay ng elevator. Sa bawat ding ng palapag, bumabalik sa isip niya ang gabing iyon. Ang dugo, ang iyak, at ang boses ni Maximoff na nagsasabing, ilalayo kita.
Pagbukas ang pinto sa 25th floor, bumungad ang tahimik ngunit marangyang opisina. Mga salamin, tanawin ng lungsod, at malamig na hangin ng aircon. Sa gitna ay nakatalikod ang isang lalaki. Matangkad, matikas, suot ang dark suit. Ang tinig niya ay malamig at matatag. Miss Santos? Tumango si Nori. Yes, sir. Dahan-dahan itong lumingon. Si Maximoff Lucien, ang dati niyang Kuya Max. Ngayon ibang-iba na. Matipuno, seryoso, at malamig ang mga mata. Wala ni bakas ang batang lalaking minsang humagulgol sa ulan. Please have a seat. Malamig niyang sabi. Habang tinitingnan ng mga dokumento, tahimik si Nori. Pero sa loob niya, kumakabog ang puso. Ito na nga ba yun? Maraming aplikante ang gusto ng posisyon na to, sabi ni Maximoff. Pero nakita ko sa record mo you're top of your class. Multilingual. May karanasan sa administrative work. Bakit naman gusto mo maging sekretarya? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Dahil gusto ko matutunan kung paano magpatakbo ng isang imperyo. Sagot niya na kalmado, pero may bahid ng determinasyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Maximoff. Imperyo? Hindi lang negosyo, sabi ni Nori, kundi kung paano kontrolin ang mga tao sa paligid mo. Tahimik. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. At isang kislap, parang bumalik ang 2 dekada. Ang batang umiiyak sa ulan. At ang lalaking iniwan ng lahat para iligtas siya. Ngunit agad din itong binali ni Maximoff. Interesting, sabi niya. You speak like someone who knows what power feels like. Maybe I do. Mahinang sagot naman ni Nori. Matagal siyang tinitigan ni Maximoff. May kung anong pamilyar sa mukha ng babae. Pero hindi niya mawari. Miss Santos, wika niya sa bandang huli. Ikaw ang bagong sekretarya ko. Start tomorrow. Tumayo si Nori. Mahinhing ngumiti. Thank you, sir. Paglabas niya ng opisina, halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Nasa elevator na siya nang bumuga ng malalim na hininga. 20 taon, Kuya Max. Bulong niya sa sarili. Hindi mo na ako kilala. Pero ako, hindi kailanman nakalimot. Kinabukasan, maagang dumating si Nori. Tahimik niyang inayos ang mesa. Sinure ang mga dokumento. Tinimplahan ng kape ang kanyang bagong amo. Pagdating ni Maximoff, tahimik lang siya sa gilid. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang bawat kilos ng lalaki. Ang paraan ng paghawak sa ballpen, ang mabigat ngunit desyente niyang tindig. Miss Santos, tawag ni Maximoff. Yes, sir. May ipapadala kang file sa legal department. At isa pa ayusin mo ang schedule ko with Governor Lucero. He wants a lunch meeting. Noted, sir. Habang naglalakad siya papalabas ng silid, napansin ni Maximoff ang kwenta sa leeg ni Nori. Nice pendant, sabi niya bigla. Napatigil naman si Nori. Thank you, sir. Luma na po ito. Family heirloom? Something like that. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Maximoff ng tipid at formal. Take care of that. Hindi lahat ng lumang bagay ay dapat kalimutan. Sa sandaling iyon ay parang nabura ang lahat ng ingay sa paligid. Tumama ang tingin ni Nori sa mga mata ni Maximoff at doon, sa likod ng malamig na anyo, parang may bahid ng lalaking minsan niyang tinawag na Kuya Max. Ngumiti siya, may halong pait at pagtatago. Handa ka na bang makilala muli ako, Kuya Max? Bulong niya nang makalabas na siya sa pinto. Sa labas, ngumiti siya sa sariling refleksyon sa salamin. 20 taon ng pananahimik. Ngayon, sisimulan niya na ang pagbabalik. Tahimik ang buong palapag ng opisina nang pumasok si Nori kinabukasan. Ang tunog lamang ng kanyang takong sa marmol ang naririnig. Hawak niya ang folder ng mga bagong kontrata. Ngunit ang tibok ng kanyang puso, malakas, hindi mapigilan. Alam niyang darating ang sandaling ito. Pagbukas niya ng pinto sa opisina ni Maximoff, agad siyang sinalubong ng malamig na boses. Close the door.
Ang hindi alam ni Nori, nagpaimbestiga na rin pala si Maximoff. Sumunod siya. Maingat na isinara ang pinto. Nakatalikod si Maximoff, nakatingin sa tanawin ng syudad mula sa salaming bentana. Ang sikat ng araw ay bumabagsak sa balikat niyang matigas at puno ng tensyon. Tahimik ang pagitan nila hanggang sa muling magsalita si Maximoff. Mababa at may bigat. Hindi ba't niligtas sa kita noon? Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang mata niya kundi puno ng galit at pagkalito. Inilayo na kita para mabuhay ka. Bakit mo ba gustong harapin ang kamatayan mo? Humakbang si Nori palapit. Hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang tapang sa bawat salita. Matagal ko nang pinili ang buhay na to. Ang pagbabalik ko rito, hindi para mamatay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki, kundi para tapusin ang lahat ng dapat tapusin. Napakunot ang noon ni Maximoff. Tigilan mo na kung ano man ang pinaplano mo, Nori. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang hinaharap mo. Ngumiti siya na mapait. Hindi na akong batang pasteta si Eleanor na kilala mo noon. Tumigil naman si Maximoff sa paghinga. Bahagyang lumaki ang mga mata. Eleanor? Ang pangalan ay tila bumalik mula sa nakaraan. Isang tinig ng batang umiiyak sa dilim. Lumapit si Nori ng isang hakbang pa. Oo, ang batang niligtas mo noon. Pero iniwan mo rin sa gitna ng walang kasiguraduhan. Umigting ang panga ni Maximoff. Ginawa ko yun para maligtas ka. Maligtas? Aniya na humakbang papapalapit. O para takasan ang kasalanan ng ama mong pumatay sa tatay ko. Tahimik, ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Hindi mo alam kung gaano mahirap mabuhay na mag-isa. Habang alam mo may utang na dugo na kailangang bayaran. Dagdag ni Nori. Nanginginig ang tinig pero matatag. Kaya ko ng sarili ko ngayon. At ipaghihigante ko ang aking ama na nabigo mong ipaghigante ang iyong ina. Saglit na natahimik si Maximoff. Mabilis siyang lumapit. Halos magdikit ang kanilang mga muka. Bantayan mo ang dila mo. Malamig niyang sabi. Mahigpit ang pagkakahawak sa baso ni Nori. Tawagin mo akong duwag ulit at titiyakin kong pagsisisihan mo. Hindi umurong si Nori. Sa halip, ngumiti siya. Mapanganib, matatag at puno ng hamon. Subukan mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa pagitan ng galit, may mga halong init na hindi nila maipaliwanag. Parang dalawang apoy na matagal nang patay. Ngunit piling pinagsiklab ng sama ng loob at nakatagong damdamin. Dahan-dahan niyang binawi ang braso. Hindi mo ako kayang takutin, Maximoff. Hindi na ako yung batang nagtatago sa likod mo. Tumalikod siya at nagsimulang lumakad palabas ng opisina. Pero bago pa siya makalabas, nagsalita si Maximoff. Eleanor. Mahina niyang tawag na halos pabulong. Huminto naman si Nori at hindi na lumingon. Ang batang yon? Wika ni Maximoff. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ako mapalagay. Akala ko na iligtas kita. Pero ngayong bumalik ka, pakiramdam ko ako naman nahuhusgahan mo. Tumikim si Nori at nanginginig ang tinig, ngunit matatag ang paninindigan. Hindi ako bumalik para husgahan ka. Pero tandaan mo, lahat ng kasalanan ng tatay mo, pagbabayaran niya. Tahimik ulit. Sa labas, dumaan ang malakas na hangin at gumalaw ang kortina ng opisina. Sandaling tumingin si Maximoff sa babae na katalikod sa kanya. Sa kabila ng galit, may bakas ng pag-aalala. Kung ganon, wika niya sa huli. Handa ka na bang makipaglaban sa pamilya ko? Bahagya namang lumingon si Nori. May mahinhing ngiti sa labi. Matagal na akong handa, Sir Max. Paglabas niya ng opisina, mahigpit niyang hinawakan ng dibdib.
Pinigil ang mabilis sa tibok ng puso. Sa kabila ng tapang niya ay ramdam pa rin niya ang pagyanig ng pagkikita nilang muli. Sa loob naman, nananatiling nakatayo si Maximoff. Nakatingin sa pinto kung saan siya lumabas. Sa mga mata niya ay may halong sakit, galit at isang bagay na pilit niyang itinanggi, ang pangungulila. Sa labas ng gusali habang naglalakad si Nori papunta sa kalsada, tiningnan niya ang langit na tila dumidilim. Simula na ang laban, bulong niya. At ikaw, Maximoff, ikaw ang una kong babanggaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang matigas na anyo, may bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil sa damdaming matagal nang ibinaon. Pero muling nabuhay nang magtagpo ang kanilang mga mata. At doon, nagsimulang muli ang apoy. Ang banggaan ng dalawang pusong parehong sugatan. Parehong nagtatago ng lihim at parehong may utang na kailangang singilin. Simula noong araw na yon, naging formal na sekretarya si Nori Santos sa opisina ni Maximoff Ramon Lucien. Sa bawat pagpasok niya, damang bigat ng katahimikan. Ang bawat kilos ay pinag-iisipan, mula sa pag-abot ng kape hanggang sa pagtanggap ng tawag. Ngunit sa likod ng mahinihingiti, may apoy na patuloy na naglalagablab. Tuwing dumadaan si Maximoff, napapatingin sa kanyang mga empleyado. Hindi lang dahil sa maganda si Nori, kundi dahil may kakaibang presensyang dala. Isang klaseng ganda na hindi basta maaabot, may halong peligro. Ngunit si Maximoff, tila walang pakialam. Nakatutok ito sa trabaho. Malamig, disiplinado. Walang halong halambing o ngiti. Miss Santos, tawag nito isang umaga habang tinatapos ang meeting. Bring me the governor's file. Yes, sir. Sagot ni Nori. Kalmado pero mahigpit ang hawak sa folder. Habang naglalakad pabalik sa opisina, pumikit siya sandali. Governor. Ang pangalan pa lang ay parang laso na sa dila niya. 20 taon mula ng gabing iyon. At ngayon, malapit na siyang makaharap ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Sa elevator, nakasabay niya ang ilang board members. Isa sa kanila, si Mr. Alonzo. Ngumiti sa kanya. Bagong sekretary ka ni Mr. Max, Miss Santos? Yes, sir. Magaling ka raw. No wonder he picked you himself. Sabi nito na may ngiting may kahulugan. Ngumiti lamang si Nori. Mahining sagot. I just do my job well po. Paglabas ng elevator, hinigpitan niya ang hawak sa folder. Hindi trabaho ang hanap ko rito. Katarungan. Sa isang corporate dinner, kasabay ni Maximoff si Nori bilang personal assistant. Maraming tao, politiko, negosyante, media. At sa gitna ng kaganapan, nakita niya sa dulo ng mesa ang lalaking matagal niyang pinangarap na makita. Si Governor Ramon. Mas matanda na ito. Ngunit hindi na bago ang tikas ng mukha. Suot ang mamahaling barong. Ngiti sa mga panauhin. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naroon pa rin ang halimaw. Nanlamig si Nori. Parang tumigil ang mundo. Miss Santos, tawag ni Maximoff. Dalhin mo tong dokumento sa mesa ng gobernador. Hindi siya makagalaw agad, pero napilitan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang may tinatagong bagyo sa dibdib. Good evening, Governor. Magalang niyang bate. Lumingon si Ramon. Tumingin sa kanya ng matagal. Sabi nito na bahagyang nakangiti. Bagong mukha ka. Sekretarya ka ba ni Max? Yes, Governor. Sagot ni Nori na pilit ang ngiti. Maganda kang bata ka. Marunong pumili si Max. Sabi nito sabay tawa. Gusto niyang batuhin ang alak ang mukha nito, pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip, yumuko siya ng bahagya. Salamat po. Pag-alis niya sa mesa, ramdam niya ang tingin ng gobernador sa kanya. Mata ng isang lalaking walang konsensya. Hindi mo na ako kilala, Ramon. Bulong niya sa sarili. Pero ako, hindi kailanman nakalimot. Pagbalik niya sa opisina kinabukasan, abala si Maximoff sa pagtanggap ng tawag. Nori,
Sabi niya matapos ibaba ang telepono. The governor wants to meet you again. Gusto ka raw niya maging liaison sa foundation project? Napatigil si Nori. Foundation project. Ang proyekto kung saan dumadaloy ang pera ng mga illegal na negosyo ni Ramon. Isang pagkakataon. Kung yun ang gusto niya, sir, sagot niya. Tatanggapin ko. Sigurado ka? Tanong ni Maximoff na tila may pag-aalinlangan. Bakit, sir? Natatakot ka bang hindi ko kayanin? Hindi. Natatakot akong baka magulo lang ang buhay mo. Ngumiti si Nori. Matagal na pong magulo. Sanay na ako. Sa unang araw ng proyekto, sinundo siya ng driver na Ramon. Habang nasa sasakyan, tiningnan niya ang paligid. Mga guard, mamahaling kotse, mataas sa pader. Pagpasok sa bahay ni Ramon, agad niyang naramdaman ang lamig ng lugar. Lahat ay kontrolado, lahat ay takot. Governor, bati niya na dumating ito. Nori, sabi ni Ramon na ngumiti. You remind me of someone I knew a long time ago. Pero hindi ko maalala kung sino. Ngumiti siya at pilit. Marami na pong nagbabago sa panahon. Sabi ni Ramon. Nakatitig pa rin sa kanya. May mga mata kang pamilyar. Ngumisi siya ng bahagya. Siguro po dahil pareho tayo marunong magtago ng lihim. Tumawa pa ang gobernador. Gusto kita. Marunong kang sumabay. Habang naglalakad dito palayo, tumingin si Nori sa paligid. Sa dingding, nakasabit ang lumang letrato. Si Ramon, si Clarissa, at ang batang si Maximoff. Hindi niya napigilang mapaluhan ng bahagya. Ito ang pamilya na sumira sa amin. Ngunit pinunasan niya agad ang luha. Hindi siya narito para umiyak. Narito siya para tapusin kung ano sinimulan ng gabi ng putok ng barel. Pagbalik niya sa opisina kanagabihan, nadata niya si Maximoff na naghihintay. Galing ka sa bahay ng gobernador? Sabi nito na malamig. Bakit ang tagal mo? Tinanong niya ako tungkol sa project. Wala naman pong kakaiba. Sigurado ka? Tingnan niya ito ng diretso. Hindi na ako bata para turuan mo ako anong delikado, sir. Hindi yan ang punto ko. Sagot naman ni Maximoff. Ayoko lang na maulit ang nangyari noon. Ngumiti si Nori pero malamig. Noon ako yung niligtas mo. Ngayon, ako nang gagante. Tumayo si Maximoff at lumapit sa kanya. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko, sir. At kaya ko. Magkalapit na halos ang kanilang mukha. Sa pagitan nila, naroon ang tensyon. Galit, takot, at damdaming matagal ng pilit tinatago. Sekretaryo mo ako, sir. Mahinang sabi ni Nori. Pero sa totoo lang, ako ang multo ng nakaraan mo. Tumalikod siya at iniwan ang lalaking tila hindi makagalaw. At sa paglabas niya sa opisina, tuluyan nang bumigat ang hangin. Sa bulwagan ng kumpanya ni Ramon, unti-unting bumabalik ang mga tingin ng mga lalaking natatangay sa kanyang ganda. Ngunit isa ang pakay niya, ang lalaking minsang bumasag ng kanyang pagkabata. Miss Nori, pinapatawag ka ni Governor. Wika ng guard na tila imiwas ang tingin sa kanya. Kumirot ang tiyan ni Nori habang tinatahak ang mahabang pasilyo ng Kapitolyo. Mula sa kinis ng marmol hanggang sa mga nakasabit na larawan ni Governor Ramon Lucian, bawat hakbang ay parang tinig ng nakaraan na gustong lumabas. Nang tumigil siya sa tapat ng opisina, sandali siyang pumikit. Kalma lang, Nori. Plano to. Hindi pa hirap. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad sa kanyang amoy ng mamahaling alak at usok ng sigarilyo. Weekly update. Malamig na utos si Ramon. Hindi mo lang siya tiningnan habang nilalaro ang baso ng bandy. Sir, ito po ang summary ng project. Mahinahong simula ni Nori at iniabot ang folder. Ngunit bago pa siya matapos, tumayo si Ramon. Mabagal,
parang may sinusukat. "Magaling ka pala, Miss Nori," aniya habang dahan-dahang umiikot sa mesa. Ang bawat hakbang nito ay mabigat, parang pamilyar na tunog ng isang bangungot. Mas magaling pa sa inaasahan ko. Ramdam niya ang paglapit nito sa likuran. Amoy niya ang alak, ang mamahaling pabango at ang mabigat na presensya ng kapangyarihan. Hanggang sa maramdaman niya ang kamay na dumaos-dos sa kanyang bewang. Parang nanigas ang mundo. Gusto niyang sigawan ito, itulak at ipagsigawan sa lahat ng kasuklaman niya. Pero sa halip, napakagatlabi siya at pinilit ngumiti ng banayad. "Salamat po, Governor." Mahina niyang tugon. Kahit sa loob niya ay may sigaw na hindi mo na ako matatakot ulit. Hindi niya hinayaan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Lahat ng sandali ay taktika. Lahat ng ngiti ay depensa. Lahat ng kilos ay paghihigante na nakaabang sa tamang oras. Pagkatapos ng meeting, sumama ka sa dinner. Utos nito na parang walang naganap. "May mga investors na gusto kitang ipakilala. Gusto kong ikaw mag-represent." "Opo, Governor." Sagot niya habang tahimik na isinara ang folder. Sa ilalim ng mesa, mariin niyang pinisil ang kanyang palad. Paglabas niya naman ng opisina, mabilis siyang huminga ng malalim. Sa hallway, sinalubong siya ni Ivy, kapwa staff. "Girl, okay ka lang? Namumutla ka." Wala to." Pilit niyang may ngiting sagot. Mainit lang siguro sa loob. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya hindi na init ang silid ang dahilan, kundi apoy ng galit na pilit niyang tinatago. Kinagabihan sa opisina niya, nilabas niya ang lumang larawan mula sa wallet. Ang ama niyang si Elias. Mahina ang ngiti, ngunit may liwanag sa mata. "Pa, he's still the same monster," bulong niya. At habang tinitingnan ang mukha ng kanyang ama, may pumatak na luha. Pero hindi na luha ng takot. Luha na ng paninindigan. Binuksan niya ang laptop. Doon ay nakasave ang ilang file. Mga report, transaction, lihim na kontrata na hawak ni Ramon. Unti-unti ay nag-type siya. Case file, Ramon Lucian. Phase 1, complete. May pumasok na mensahe sa encrypted chat. Unknown. "Good job, Agent N. Keep your cover. The governor's guard trusts you now." Napangiti si Nori. Isang hakbang na lang. Kaunti na lang pa. Kinabukasan, pumasok siyang muli sa Kapitolyo. Tahimik, formal, walang bakas ang takot. Nadata niya si Ramon na nakatingin sa bintana, hawak ang tabako. "Magaling ang presentation mo kagabi. The investors liked you." "Salamat po, Governor," sagot niya. Lumapit ito at muling sinukat ang mukha niya. "May asawa ka na ba, Miss Nori?" Ngumiti siya na mahina, ngunit may dobleng kahulugan. "Wala po, Governor. Hindi pa po ako nakakatagpo ng lalaking karapat-dapat." Sandali naman itong natuwa. "Ang taas naman ang standard mo." Hindi po mataas. Marami lang po ako natutunan sa mga lalaking mapang-abuso." Tumigil naman si Ramon. Tila sandali itong nainis siya, pero bago pa man magsalita, kumatok ang secretary. "Gov, andito na po yung reporters para sa press briefing." Ngumiti naman si Nori. "Duty call, sir." At sa paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang titig ni Ramon sa kanyang likod. Isang titig ng taong hindi alam na siya mismo ang hinahabol ng sarili niyang kasalanan. Pag-uwi ni Nori, humarap siya sa salamin. Tiningnan ang sarili. Ang babaeng minsang biktima, ngayon nagiging sibat ng hustisya. Hinaplos niya ang peklat sa braso. Alaala ng madilim na nakaraan. "Hindi ako si Clarissa," bulong niya. "Ako, si Eleanor Mariano. At babagsak ka, Ramon Lucian." Habang ang gabi lumalalim, nakatanaw siya sa ilaw ng Kapitolyo. Sa bawat patak ng ulan sa salamin, parang naririnig niya ang boses ng kanyang ama.
Anak, huwag mo hahayaan na ang takot ang magdikta ng iyong buhay. Ngayon, hindi na siya ang batang umiiyak sa dilim. Siya na ang anino na babalot sa halimaw. At sa huli, siya rin ang magpapailaw sa katotohanan. Bumukas ang pinto. Malakas, galit, parang hangin na may dalang bagyo. "Hands off my secretary, Dad!" Si Maximoff ay habol ang hininga. Nanlilisik ang mga mata habang nakatayo sa bungad ng opisina. Napalingon naman si Nori. Sandali siyang napatigil. Parang natulala sa biglang tagpo. Ang huling taong inaasahan niya magtanggol sa kanya. Ang anak ng halimaw. "Maximoff," mahina niyang sambit. Pero pinutol siya ng malamig na tinig. "Get out, Nori!" Utos si Maximoff. Hindi mo lang siya tinignan. "Leave me and my dad alone." Parang may nakadagan sa dibdib niya. Gusto niyang manatili. Gusto niyang makita kung ano mangyayari. Pero alam niyang mas ligtas kung lalabas siya. Tahimik siyang naglakad papunta sa pinto. Pero bago tuluyang lumabas, narinig niya ang tinig na Ramon na malamig, mapanuksong boses ng isang hari sa sarili niyang kaharian. "Why so emotional, my son?" Ani Ramon sabay higop ng brandy. "She is just your secretary. Whoever my company pays belongs to me." Napatigil si Nori sa labas ng pinto. Sa pagitan ng makapal na kahoy, dinig niya ang bawat salita, bawat lason. Mabigat ang boses ni Maximoff na sumagot. "Then let her belong to me." Tahimik sandali. Pagkatapos, malamig at matalim. "She's my new favorite toy." Sa labas ay napapikit naman si Nori. Alam niyang palabas iyon. Isang pagtatakip. Pero ang sakit ng mga salitang yon ay parang talim pa rin na dumaan sa kanyang puso. Tahimik si Ramon. Sandaling katahimikan bago itong umisi. "That's my boy," wika nito. "You truly are my son." At doon sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang bagong kasinungalingan ni Maximoff. Ang pag-aaring ginawa niya hindi para sa pagnanasa, kundi para sa pagprotekta. Kinagabihan, nasa rooftop ng Kapitolyo si Maximoff. Hawak ang isang sigarilyo na hindi naman sinisindihan. Dumating si Nori, dala ang isang folder. "Ito po yung mga dokumentong pinapirmahan ni Governor. Ilapag mo na lang dyan." Malamig yung tugon. Pero nang makita niyang hindi umaalis si Nori, napatingin siya. "Thank you," mahinang sabi ng babae. "Kanina kung hindi ka dumating." "Don't thank me," putol niya. "Hindi ko ginawa yun para sa'yo." Ngunit halata sa titig niya ang kabaligtaran. Ang tibok ng dibdib na pilit niyang pinipigilan. Ang tensyon na parang alon na gustong sumabog pero kailangan niyang itago. "Kung gusto mong mabuhay dito, huwag ka masyadong lalapit kay Dad." Patuloy niya. "At huwag mo nang uulitin yung ginawa mong pagtaas ng boses kanina. That's dangerous." Tumango si Nori. Nakayuko. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may lihim siyang iniingatan. "Bakit ka talaga nagalit, Maximoff? Para sa akin ba? O dahil ayaw mong matulad sa kanya?" Pag-uwi ni Nori, hindi niya mapigilan ang pagbalik-balik sa eksenang iyon. Ang sigaw ni Maximoff, ang galit sa tinig niya, ang paraan ng pagprotekta. "Anak ka man ng halimaw, may parte pa rin bang natira sa'yo na marunong magmahal?" Kinabukasan sa boardroom meeting, tahimik si Ramon habang nakikinig sa report ni Maximoff. "Marketing team failed again," komento ng gobernador. Malamig ang tono. "You're losing control, son." "Hindi ako nawawala ng control." Matigas sa tugon naman ni Maximoff. "Baka lang iba ang gusto mong kontrolin." Napatingin si Ramon, may ngiti sa labi. "Careful, Max. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang may hawak ng lahat dito." "Hindi mahawak ang lahat." Mahinahong sagot ng binata. "Lalo na ako."
Sandali silang nagkatitigan. Dalawang leon sa iisang kulungan. Ang isa gutom sa kapangyarihan. Ang isa gutom sa katotohanan. Ngunit bago pa lalong lumalim ang tensyon, pumasok si Nori dalang kape. Tahimik niyang inilapag iyon sa mesa at sa paglapit niya, nagtagpo ang tingin nila ni Maximoff. Sandali lang, isang segundo marahil, pero sapat para maramdaman niya ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Takot, galit at awa na magkahalong nakapaloob sa iisang saliyap. Miss Nori, wika ni Ramon na may bahid ang panunuya. Siguraduhin mong masarap yan. Alam mo namang ayoko na mapait. Ngumiti siya na magalang. Huwag po kayo mag-alala, Governor. Marunong akong timplahin ng pait. Napangisi si Maximoff. Bahagyang napayuko. Paglabas si Nori sa silid, halos sabay silang huminga ng malalim. Ang ama sa inis, ang anak sa pagod. Kinagabihan mag-isa si Maximoff sa loob ng sasakyan. Nakaparada sa tapat ng bahay ni Nori. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Siguro dahil gusto niyang siguraduhin ligtas siya. O baka gusto na niya makita kung paanong mamuhay ang isang taong kayang ngumiti kahit nasa loob ay impyerno. Mula sa loob ng bahay, tanaw niya si Nori habang tinutulungan ang matandang kapitbahay na magbuhat ng groceries. Simpleng eksena lang pero may bigat. Doon niya napagtanto, hindi niya kailangang sabihin kay Nori kung ano siya. Pero sa unang pagkakataon, gusto niyang maging ibang tao para sa kanya. At habang ang gabi lumalalim, tumingin siya sa refleksyon ng salamin. Then let her belong to me. Paulit-ulit na umuugong iyon sa isip niya. Ngunit ngayong naririnig niya ulit iyon, alam niyang hindi iyon kasinungalingan lang. Dahil sa likod ng pag-aari, may halong takot na mawala. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Maximoff Lucien, ang anak ng halimaw, natutong maramdaman kung anong ibig sabihin ng pagprotekta at hindi pag-angkin. Kinaumagahan sa mahabang pasilyo ng Kapitolyo, nakayuko si Nori habang bitbit ang dokumentong ipinapirma ni Governor. Tahimik ang paligid. Tanging mga yabag lang niya ang maririnig. Mabagal, mabigat. Parang bawat hakbang ay tinatadtad ng alaala ng kahapon. Miss Santos? Malamig na boses ni Maximoff mula sa likuran. Napalingon siya at agad na kinabahan. Nakatayo ito. Nakasombrero, seryosong mukha. Bago pa siya makapagsalita, hinilas siya nito sa braso. Mahigpit, marahas. Halos mabitawan niya ang mga papel. Sir, masakit. Hindi siya pinakinggan ni Maximoff. Sa halip, binuksan nito ang pinto ng opisina at halos itulak siya papasok. Pagkasara ng pinto, tumama ang katahimikan. Are you willing to sell your dignity just to get your justice? Malakas sa sigaw ni Maximoff. Halos nakadikit na sa mukha niya. Napatitig naman si Nori. Ang mga mata nito ay galit, pero may halong takot. Answer me! Sigaw ulit ni Maximoff. Huminga siya ng malalim. Oo. Mahinahon pero matatag. Kahit ang kabayaran ay pagkatao ko, mabigyan lang ng hustisya ang aking ama at ang iyong ina. Napakapit si Maximoff sa mesa. Don't talk about my mother. Bakit? Tugon ni Nori. Dahil alam mong pareho tayong biktima ng halimaw na tinatawag mong ama. Sandaling katahimikan. Parang sumabog ang hangin sa pagitan nila. Dahan-dahan lumapit si Maximoff. Hinawakan niya ang baba ni Nori. Pinilit itaas ang mukha. Talaga? Mahinang sabi niya na halos bulong. Gagawin mo ang lahat-lahat. Napatitig si Nori sa kanya. Kung iyon lang ang paraan para tapusin tong impyerno, oo. Lalong lumapit si Maximoff. Ang init ng hininga niya, ramdam ni Nori sa pisngi. Sandali lang, pero tila tumigil ang oras. Ang titig nito, hindi nagalit. Isang uri ng paghihirap na pilit niyang tinatago. Hanggang sa makita niyang luha sa gilid ng mata ng lalaki. Doon na siya napatahimik. At doon na huminto si Maximoff. Binitiwan niya si Nori. Umiwas ang tingin.
Go home. Malamig ang sabi habang iniwas ang mukha. Next time, dress properly. Napatulala si Nori. Hindi niya alam kung iiyak ba o tatawa sa sakit ng insulto. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Pero sa likod ng pinto, halos mabasag ang puso niya. Hindi dahil sa sinabi ni Maximoff, kundi dahil sa hindi nito kayang sabihin. Paglabas niya sa Kapitolyo, bumuhos ang ulan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Walang payong, habang pinagmamasa ng mga taong nagmamadaling sumilong. Dress properly. Mahinang balong niya. Mapait ang tawa. Hindi mo alam. Maximoff, naisip niya. Ang damit ay nababasa. Pero ang dignidad na ninakaw sa akin noon, hindi yun. Yun ang hindi natutuyo. Sa loob ng opisina, nakatayo pa rin si Maximoff. Walang imik. Tinignan ang sariling refleksyon sa salamin. Basang-basa noo sa pawis. Bumagsak ang kamao niya sa mesa. Damn it! Hindi niya alam kung galit pa siya kay Nori o sa sarili. Galit siya dahil ginising nito ang bahagi ng pagkatao niyang matagal nang natutulog. At higit sa lahat, galit siya dahil alam niyang tama ito. Siya man, biktima rin ng ama. Ng kasalanan. Ng pangalan na kailanman ay hindi niya pinili. Kinagabihan nagkita silang muli. Hindi sinasadya. Sa lumang cafe malapit sa simbahan, nakaupo si Nori. Basang-basa, walang payong. Humigop ng mainit na kape. Pumasok si Maximoff, basa rin sa ulan. Nagtagpo ang tingin nila. May paraan para makuha mong hustisya na gusto mo, sabi ni Maximoff habang umuupo sa harap niya. Anong kapalit? Tanong ni Nori na malamig. Tiwala. Napangiti siya na mapait. Tiwala? Sa anak ng lalaking pumatay sa aking ama? Tumitig si Maximoff ng diretso at walang takot. Kung kaya mong ibenta ang dignidad mo, kaya mo rin subukang maniwala sa isang taong ayaw mo. Tahimik si Nori. Matagal bago siya sumagot. Kung totoo yung sinasabi mo, bulong niya, simulan mong patunayan na hindi ka kagaya niya. Pag-uwi ni Nori, dahan-dahan niyang binuksan ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Naroon pa rin ang lumang litrato. Si Congressman Mariano Castro. Ang ama niyang nakangiti kasama si Governor Ramon Lucien at isang batang Maximoff na may hawak na lobo. Ang bata noon, inosente pa, bulong niya. Pero ngayon, anak na ng halimaw. Hinatak niya ang kortina at sa labas ay kumikidlat. Ngunit sa puso niya, may kakaibang pakiramdam. Hindi lang galit kundi pagkalito. Bakit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang kamuhian si Maximoff ng buo? Sa kabilang dulo ng syudad, nakatayo naman si Maximoff sa labas ng bahay ni Nori. Tahimik, nakasandal sa poste. Basang-basa ng ulan. Hawak niya ang cellphone. Binabasa ang mensaheng hindi niya ma-send. Hindi ko kayang saktan ka. Kahit kailangan. Ngunit tinanggal niya ito. Binura bago pa mapindot ang send. Tumingin siya sa bintana ni Nori. May liwanag sa loob. Anino ng babaeng patuloy lumalaban. At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at galit, pareho nilang hindi alam. Nasa likod ng puot at paghihiganti, may isang uri ng koneksyon na hindi na kayang itago ng alinmang kasinungalingan. Tahimik ang gabi. Sa tuktok ng condominium ni Maximoff, tanging tunog ng ulan at salamin at mahina niyang paghinga ang maririnig. Nakaupo siya sa harap ng bar. Hawak ang isang basong whiskey, pero hindi niya talaga iniinom. Pinagmamasan lang niya ang amber na likido. Tila hinahanap ang sagot sa bawat patak nito. Hindi niya maalis sa isip si Nori. Ang bawat titig ng mga mata nito, matalim pero may lambing. Ang bawat galaw, puno ng tapang at sakit. At higit sa lahat, ang bawat luha. Bawat patak ng ulan ay parang luha ni Nori sa opisina kanina. At sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, hindi si Nori ang nakikita niya, kundi ang batang Eleanor na minsan niyang iniligtas.
Kuya Max, patay na si Papa. Ang tinig ng batang yon ay malinaw pa rin sa isip niya. Kahit 2 dekada na ang lumipas. Tumayo siya, lumapit sa bintana. Pinanood ang mga ilaw ng syudad. Ang mga gusali ay parang mga espada ng liwanag na bumabaon sa kadiliman. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Gerardo Moreno from San Fernando, La Union, Melanie Lariosa from Jeddah, at Jasmine Reynolds. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Bakit ganito? Tanong niya sa sarili. Bakit sa tuwing titingnan ko si Nori, parang may multo ng nakaraan? Bumalik sa isip niya ang eksena kanina. Ang tapang ni Nori, ang galit, at ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Hindi mo pwedeng protektahan ang halimaw. Napakapit siya sa mesa, mahigpit. Hindi niya alam kung galit ba siya o nasasaktan. Hindi mo alam, Nori. Mahinang bulong niya. Ginagawa ko lang to para hindi ka masaktan ulit. Ngunit kahit anong rason malinaw sa kanya, hindi na siya kalmado. Kailanman, hindi siya nag-alala sa kahit sinong babae. Pero sa pagkakataong ito, iba. Lumapit siya sa shelf at binuksan ang maliit na kahon. Sa loob naroon pa rin ang lumang litrato. Isang batang babae, may ngiti at pilas na laso sa buhok. Eleanor? Tawag niya sa larawan. Sa kabilang dako, si Nori naman ay nasa loob ng maliit niyang apartment. Nakaupo siya sa harap ng salamin. Tinanggal ang hikaw, binura ang lipstick. Pero hindi niya mabura ang bigat sa dibdib. Ang mga salitang, "Go home, next time dress properly." Paulit-ulit yon sa isip niya. Hindi dahil nasaktan siya sa pangungusap, kundi dahil may ramdam niyang may halong pag-aalala sa likod ng malamig na tinig ni Maximoff. Anong iniisip mo, Nori? Tanong niya sa sariling refleksyon. Malito, diba? Pero bakit kasi sa tuwing tinitingnan mo siya, hindi mo kaya magalit ng buo? Bumuntong hininga siya, sabay lumapit sa bintana. Sa labas ay umuulan. Papa, alam kong hindi mo ako gusto sa ganitong mundo. Bulong niya. Pero kailangan kong tapusin to. Tiningnan niya ang cellphone. Isang unread message mula kay Governor Ramon. Dinner meeting tomorrow, 8 p.m. I want you there, Miss Nori. Napatigil siya at napakapit sa telepono. Simula na. Mahina niyang sabi. Simula na ng tunay na laro. Kinabukasan ng gabi dumating si Nori sa isang mamahaling restaurant kung saan naka-reserve ang private dining room ni Governor Ramon. Nakasuot siya ng simpleng itim na dress, hindi labis, hindi rin kulang. Sapat para makuha ang atensyon ng isang lalaking sanay sa kapangyarihan. Miss Nori? Bati ni Ramon. Nakangiti habang humihigop ng wine. Napakaganda mo ngayong gabi. Ngumiti siya peke pero magalang. Thank you, Governor. Umupo siya at sa ilalim ng mesa, pinisil ang kamay na nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pinipigilan. Tell me, wika ni Ramon, why does my son care so much about you? Napatigil si Nori pero ngumiti. Baka po kasi magaling ako ang sekretarya. Tumawa si Ramon ng malakas. Magaling nga. Pero sa anak ko, magaling means something else. Lumapit ito at inilapit ang basa sa kanya. Drink with me.
Pinilit niyang umiti at tinanggap ang baso. Pero bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. "Sorry to interrupt." Malamig na sabi ni Maximoff na nakatayo sa may pinto. Nakatupi ang manggas, seryosong mukha. Nagtagpo ang mga mata nila ni Nori. Isang tinig na may halong gulat, galit, at hindi maipaliwanag na damdamin. "Max, what are you doing here?" Tanong na Ramon na bahagyang inis. "Making sure you don't ruin another life," sagot ni Maximoff. Tahimik, walang gumalaw. Si Nori hindi makatingin ng diretsyo. Si Ramon ay ngumisi lang. "Oh, so this is how it is," sabi ni Ramon. "My son protecting my secretary again. How poetic." Tumalikod si Maximoff, huminga ng malalim. "Good night, Dad. Miss Santos." At bago siya tuluyang umalis, mahinang sabi ni Nori, halos hindi marinig. "Salamat, Max." Pag-uwi ni Maximoff, muling bumalik ang katahimikan. Umupo siya sa sofa, pinikit ang mga mata. Pero sa bawat segundo, mukha ni Nori ang sumisingit. Hindi niya alam kung gusto niyang pigilan ito o tuluyang hayaan. Kasi sa ilalim ng lahat ng galit, sa likod ng lahat ng kasinungalingan, nandoon ang apoy na matagal niya nang tinatago. At ngayong gabing tahimik, sa gitna ng ulan at dilim, si Maximoff ay unti-unting napagtanto. Ang apoy na sinusubukan niyang patayin ay ang parehong apoy na nagsisimulang magbigay ng liwanag sa kanya. Madaling araw, tumunog ang cellphone ni Maximoff. Tuloy-tuloy, halos ayaw tumigil. "Sir, may apartment ni Miss Nori na sunog." Hindi na siya nagtanong ay mabilis siyang tumayo. Nagsuot ng coat kahit nakapambahay pa at lumabas ang kondo. Habang nagmamaneho sa basang kalsada, ramdam niya ang kabog ng dibdib. "Please be okay," dasal niya sa sarili. Sa loob ng ilang minuto, nakarating siya sa lugar. Usok, abo at sigawan ang pumungad sa kanya. Sa gilid din nakita niya si Nori, basa sa ulan, nanginginig, nakaupo sa gilid ng ambulansya. Wala itong dala kundi ang cellphone na bahagyang nadungisan ng uling. Agad niya iyong nilapitan. "Nori?" Paglingon nito, naghalo sa mukha ang gulat at pagod. "Maximoff." Hindi na siya naghintay ng paliwanag. Hinubad niya ang coat at isinaklob sa balikat ng babae. "Halika, you're coming with me." Hindi na rin tumutol si Nori. Tahimik lang siyang sumunod, parang robot na walang lakas. Pagdating sa condo ni Maximoff, pinatuloy niya ito sa loob. Mainit ang ilaw, malinis at amoy kape. Pero si Nori parang wala sa sarili. Umupo lang siya sa sofa, yakap ang tuhod. Tahimik si Maximoff ng ilang sandali. Tininan niya ang babae, ang basang buhok, ang mga kamay na nanginginig, ang mga mata na walang direksyon. "Nasaktan ka ba?" tanong niya. Umiling ito ng mahina. "Wala. Pero lahat ng gamit ko, mga dokumento ni Papa nawala." Napaigtad siya sa tinig nitong basag. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. "Pwede mo namang palitan yan," sabi niya na halos mahina rin. Ngunit umiling si Nori. "Hindi mo kasi alam kung anong halaga nun." Napayuko siya. Oo, tama ito. Hindi niya alam, pero gusto niyang intindihin. Tumayo siya, lumapit sa kwarto at may kinuha siya sa cabinet. Pagbalik niya, dala niya na ang isang maluwang na t-shirt. "Magsuot ka nito," utos niya sabay abot. "Basang-basa ka na." Tumango lamang si Nori at dahan-dahan tumayo. Pumasok siya sa banyo. Nang marinig ni Maximoff ang pagbukas ng shower, napabuntong hininga siya. Lumapit siya sa bintana. Pinanood ang mga ilaw ng syudad. Pero ilang minuto lang, bumalik si Nori. Nakasuot ng t-shirt niya. At doon napako ang tingin niya. Halos hanggang tuhod lang ang laylayan. At dahil manipis ang tela, bakat ang hugis ng katawan nito. Agad siyang umiwas, pero huli na. Ramdam niyang kumislot ang hindi dapat kumislot. "Salamat," mahinang sabi ni Nori habang pinupunasan ang buhok.
May tuwalya ako roon. Sagot ni Maximoff na pilit na kalmado. At kumain ka na rin muna. Nagpa-deliver ako. Tahimik silang dalawa habang kumakain. Si Nori tinitingnan lang ang pagkain. Si Maximoff nagmamasid. May mga pagkakataong nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero pareho silang umiiwas. Bukas, sabi ni Maximoff. Lista mo lahat ng sizes mo. Pabibilang kita ng mga damit, gamit, at kung ano mang kailangan mo. Napatingin si Nori. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Ginagawa ko, hindi dahil kailangan, dahil gusto ko. Tahimik. At sa katahimikan, may kung anong hindi nila maipaliwanag na koneksyon. Makalipas ang ilang oras, nakatulog si Nori sa sofa. Hawak pa rin ito ang cellphone na puno ng abo. Tahimik siyang nilapitan ni Maximoff. Tinakpan ng kumot at saglit na pinanood. Sa ilalim ng ilaw ng lampshade, nakita niya ang mahinang paggalaw ng dibdib nito sa bawat paghinga. Ang mukha, payapa, pero may bakas ng pagod at sakit. Bakit ba kita pinapasok sa mundo ko? Bulong niya. Lumuhod siya at maingat na inayos ang buhok nito na dumidikit sa pisngi. Hindi ko alam, Nori. Mahina ang sabi niya. Ikaw ang apoy na gusto kong pigilan. Pero hindi ko kayang takbuhan. Sandali namang tumigil ang mundo. Ang tahimik na gabi, ang ulan sa labas, at ang malamig na hangin, lahat tila naging saksi sa kakaibang tensyong bumabalot sa pagitan nila. Tumayo siya at tumungo sa balcony. Mula roon, tanaw niya ang syudad na tila natutulog na sa liwanag. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan ang assistant. Make sure to remove her name from the employees list from now on. Utos niya. Pero sir, just do it. Hindi siya dapat ma-involve sa lahat ng to. Pagbaba ng tawag, muling tumingin siya sa loob. Si Nori mahimbing nang natutulog. Ngunit kahit tulog, may bahid ng luha sa pisngi nito. Tila mga bakas ng laban na hindi pa tapos. Kinabukasan, pagising ni Nori, natagpuan niya ang mesa na puno ng mga bagong damit, sapatos, toiletries at sa ibabaw ay may maliit na sticky note. Use these. You're safe here. M. Ngumiti siya, bahagya. Pero kasabay na ngiting iyon, may kirot din. Safe? Bulong niya. O baka nakakulong lang ako sa isang apoy. At sa likod ng pintuan, nakikinig si Maximoff. Tahimik. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya. Ang protektahan si Nori o ang itago ito sa apoy na siya mismo ang nagsimula. Sa gabing iyon, pareho silang hindi mapakali. Dahil kahit walang salita, alam nilang may apoy ng unti-unti nagliliyab. Isang apoy na maaaring magpainit sa gabi o tuluyang sumunog sa kanila pareho. Ilang araw ang lumipas, mainit na umagang sumalubong kay Maximoff. Ang amoy ng pritong bacon at bagong lutong itlog ay kumalat sa buong kondo. Napapikit siya sandali. Pinakiramdaman ng kakaibang ginhawang iyon. Isang amoy na hindi niya naramdaman sa bahay nila mula nung pagkabata. Pagmulat niya ay naroon si Nori sa kusina. Nakasuot pa rin ng t-shirt na maluwang, nakapusod ang buhok at bahagyang umiindak habang nagluluto. Sa bawat galaw, tila sumasayaw ang liwanag sa paligid nito. Walang make-up, walang saplot na mamahalin. Pero ang ganda niya, totoo. Napahinto si Maximoff sa pintuan ng kusina. Hindi siya makagalaw. Parang may humila sa kanya paharap. Dahan-dahan, habang pinagmabasta ng bawat kilos ni Nori. Ang pag-angat ng braso, ang pagkagat nito sa labi habang iniiwasan ng tumatalsik na mantika. Good morning. Mahina niyang bate. Nagulat naman si Nori at napalingon. Muntik na mabitawan ng kawali. Gising na po pala kayo, sir. Natatawa niyang sabi. Pilit na tinatago ang kaba. Pero halata ang pamumula ng pisngi. Lumapit si Maximoff, mabagal at parang hindi sinasadya. Hinawakan niyang likod ng upuan, tsaka yumuko ng bahagya. Halos sumayad na ang labi niya sa tenga ni Nori. Bacon, eggs, and coffee. Bulong niya.
Naramdaman naman ni Nori ang init ng hininga nito. Saglit siyang napatigal sa paggalaw ng kawali. Yes, sir. Almost done. Ngumiti naman si Maximoff. Isang ngiti hindi niya alam kung biro o tukso. Hurry up, I'm hungry. Pero sa loob niya, alam niyang hindi pagkain ang gutom na to. Umupo na siya sa mesa. Pinagmamasan si Nori habang nag-aayos ng plato. May kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi malamig, kundi nakakabingi. Bawat kaluskos ng kubyertos, bawat hinga, parang may kahulugan. Marunong ka palang magluto. Basag ni Maximoff. Ngumiti si Nori. Umupo sa tapat niya. Hindi naman ganang kagaling. Sanay lang sa buhay. Buhay? Tanong niya. O pagtakas? Napatigil si Nori. Napatingin sa kanya. Pareho siguro? Sagot niya. Minsan kasi kapag gusto mo makalimot, kailangan mong maging abala. Tumango naman si Maximoff. Bahagyang umisi. Kung ganon, baka kaya ako nagtatrabaho araw at gabi. Tahimik na sandali. Tumingin sila sa isa't isa. Sa pagitan ng mga titig, parang may mga tanong na gustong sumabog. Pero pareho silang tumigil. Pagkatapos kumain, nagligpit si Nori. Hindi mo kailangan gawin yan, sabi ni Maximoff. May maglilinis dito. Gusto ko lang, sagot naman ni Nori. Matagal na akong hindi nag-aalaga ng kahit sino. Napahinto si Maximoff. Ang linya na yon, parang pamilyar. Parang siya rin ang tinutukoy. Ang sabi ko nga pala, dagdag ni Nori. Thank you for saving me again. Oh, don't thank me. Sagot naman niya agad. Hindi ko to ginawa para sa'yo. Ngunit halata sa tono niya na hindi yun totoo. Lumapit si Nori at nilapag ang baso sa mesa. Tsaka tumingin ng diretso sa kanya. Hindi mo kailangang magsinungaling, Sir Max. Alam ko kung kailan mo ako pinaprotektahan at kung kailan mo gustong itago ang totoo. Ang totoo? Napakunot siya ng noo. Ano bang alam mo sa totoo? Ngumiti si Nori na mapait. Nasa tuwing tinitingnan mo ako, parang nakikita mong isang taong dati mong minahal. Nabitiwan ni Maximoff ang tenedor. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Sagot niya na halos bulong. Dahil ako yung batang yon, Max. Ako si... Stop! Tumayo si Maximoff at halos mabasag ang boses. Don't say it. Tahimik si Nori. Hindi niya itunuloy. Hindi pa oras. Pagkalipas ng ilang sandali, binalikan siya ni Maximoff sa sala. Tahimik na nagkakape. May meeting ako mamaya. Gusto kong sumama ka. Bakit? Tanong ni Nori. Para makita mo kung gaano kadelikado ang mundong ginagalawan ko. At para matutunan mong huwag basta magtiwala. Tumango si Nori. Kung ganon, baka dapat ikaw din, Sir Max. Ngumiti siya at may halong paghamon. At bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Tanong ni Maximoff. Dahil ako lang magtatapos sa multo ng ama mo. Sagot ni Nori. Muling natahimik ang silid. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa gitna ng katahimikan, may halong apoy, galit, takot at isang damdaming matagal nang pinipigilan. Bago umalis, lumapit si Maximoff. Itinaas niya ang kamay ni Nori. Tiningnan nito sa mata. Kung papasok ko sa buhay ko, Nori, siguraduhin mong kaya mong lumabas. Ngumiti naman si Nori na marahan, pero may tapang. Baka naman, sir. Ikaw ang hindi na makaalis kapag pumasok ako. Sandaling natigilan si Maximoff. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at naglakad palabas ang kondo. Naiwan si Nori. Hawak ang tasa ng kape. Nakangiti. Hindi ako gutom sa pagkain, Max. Bulong niya sa sarili. Kundi ang paghihiganti ko. At sa bintana, habang tinatamaan siya ng liwanag ng umaga, ang ngiti niya ay hindi na ng isang babae sa ilalim ng proteksyon,
kundi ang isang babaeng handa ng gamitin ng tukso bilang sandata. Pagkaalis ni Maximoff, agad na lumambot ang katahimikan sa kondo. Narinig ni Nori ang malakas sa pagsara ng pinto. Kasunod ang mga yabag na unti-unting naglaho sa hallway. Sandali siyang tumayo. Naghintay ng ilang segundo para siguraduhin wala na ito. Saka dahan-dahang lumapit sa opisina sa dulo ng sala. Ang kwartong palaging sarado at hindi niya pinapapasok. Huminga siya ng malalim bago pinihit ang doorknob. Bukas. Tahimik ang loob. Malinis. Halatang maingat si Maximoff sa bawat gamit. Pero sa gitna ng mesa, isang bagay ang agad na nakakuha ng pansin niya. Ang maliit na keychain na hugis bala. Laging may sikreto ang mga taong takot magpakatotoo. Mahinang sabi ni Nori habang inilalakad ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Naghanap siya ng clue. Isa-isang binuksan ng drawer. Mga papeles, mga kontrata, at mga file na may pangalan ng kumpanya. Ngunit sa pinakailalim may isang lumang ledger. Kulay maroon at may tatak na confidential. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon tila biglang nanlamig ang paligid. Mga pangalan, mga numero, mga deposito at illegal na transaksyon, mga kumpanyang peke, nakalink sa pangalan ni Governor Ramon. Money laundering. Balong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Eto na yun. Habang nililipat niya ang pahina, napansin niyang may ilang note sa gilid. Sulat kamay ni Maximoff. Mga detalye ng ebidensya, mga oras, petsa, pangalan ng mga taong sangkot. Lahat ng ito ay tila matagal nang inipan. Dahan-dahan sa ilalim mismo ng ilong ng gobernador. Napakapit si Nori sa gilid ng mesa. Hindi siya kasabwat. Sa unang pagkakataon, nagduda siya sa galit na pinanghahawakan. Ginagawa niya to para siraan ang sarili niyang ama. Sa sumunod na pahina, may isang sobre na nakasiksik sa pagitan ng mga papel. Binuksan niya. Isang lumang larawan. Si Maximoff bata pa, mga 9 o 10 taong gulang. Nasa gitna ng damuhan. Nakangiti, yakap ang isang babaeng marikit na may lungkot sa mata. Ang kaniyang ina. Sa likod ng larawan may nakasulat na halos kapas na, "For my brave boy, never let the world turn you into your father." Naluha si Nori. Napaupo siya sa silya ni Maximoff. Pinagmamasa ng litrato. "Brave boy," mahina niyang sabi. Hawak-hawak ang larawan sa dibdib. Naalala niya ang gabing nakita niyang umiwas si Maximoff sa ama. Ang mga mata nitong puno ng takot at galit na pinilit tinatago. Ang mga boses na naririnig niya, ang sakit na hindi niya noon maintindihan. Ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi siya ang tanging biktima ng halimaw. Tumingin siya sa paligid ng opisina. Para bang nakakita sa bawat sulok ang hirap na pinagdaanan ng lalaki. Ang mga file, ang mga dokumento parang sariling sugat na paulit-ulit binubuksan ni Maximoff. Gabi-gabi, mag-isa. "Akala ko duwag ka, Maximoff," mahina niyang sabi. Pilit pinipigilan ang pag-iyak. "Pero ikaw palang pinakamatapang sa ating dalawa." Kinuha niya ang ledger. Isinara ito at maraang inilagay pabalik sa drawer. Maingat para walang makapansin. Ngunit bago pa niya inilagay sa loob ang isang maliit na papel, isinulat niya, "Kung lumaban ka para sa katotohanan, hindi ka kailanman mag-isa." Pagkatapos ay tumayo siya. Tiningnan muli ang larawan bago ibinalik sa loob ng sobre. Pag-uwi ni Maximoff kinagabihan, nadatnan niyang bukas ang ilaw ng opisina. Naingat siyang pumasok na may kaba sa dibdib. Walang gulo, walang bakas ang sapilitang paghahalukay. Ngunit nang buksan niya ang drawer, napansin niya ang maliit na papel. Binasa niya iyon. "Kung lumalaban ka para sa katotohanan, hindi ka kailanman mag-isa." Tahimik niyang isinara ang drawer, pero baka sa kanyang mukha, ang pagkagulat at bahagyang ngiti. Tumingin siya sa bintana. Sa tanawing madilim, ngunit may sinag ng buwan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang tao nang nakaintindi sa kanya. Hindi bilang anak ng halimaw,
kundi bilang taong matagal nang nagdurusa sa pagitan ng tama at mali. Sa kabilang dulo ng syudad, nakaupo si Nori sa maliit na cafe. Nagkakape habang tinitingnan ng cellphone. Sa screen nakasave ang larawan ni Maximoff at ng ina nito. Matagal mo nang nilalabanan to, hindi ba? Bulong niya. Ngayon, sabay na tayo. Habang pupunta siya sa cafe, may nadaanan siyang shop ng laptop at bumili siya para magamit sa kanyang plano. Binuksan niya ang laptop, inilabas niya ang mga kopya ng dokumentong nakuha niya. Pangalan ni Governor Ramon, mga kumpanya, mga offshore account, lahat nakaayos na. At sa itaas ng folder, isang bagong pamagat. Project Redemption. Ngumiti si Nori kahit puno ng luha ang mata. Para sa mga magulang nating parehong sinira ng kasalanan mong ama. Bulong niya. Ngayon, ang mga anak niyo naman ang babawi. At sa labas ng cafe, habang unti-unting bumubuhos ang ulan, ang patak nito ay parang mga basbas ng bagong digmaan. Isang laban ng katotohanan. At dalawang pusong sabay nagigising sa apoy ng paghihigante. Pagod na pagod si Maximoff pag-uwi. Basang-basa ang coat niya dahil sa ulan at halos sumasabay ang bawat patak sa bigat ng kanyang hininga. Tahimik ang buong unit, tanging ilaw mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa loob. Pagpasok niya, nadatan niya ang gising pa si Nori. Nakatayo sa gilid ng kusina. May hawak na tuwalya at isang tasa ng kape. Gabi na sir, dapat nagpapahinga ka na. Sabi niya na mahinahon pero halatang pag-aalala sa boses. Tininan lang siya ni Maximoff, walang imik. Napansin ni Nori ang maliit na hiwa sa kamay nito. Agad niya itong nilapitan. Nasugatan ka? Alika dito gagamitin. Ngunit hinila ni Maximoff ang kamay niya palayo. Wag na, hindi ako mahina. Hindi ko naman sinabing mahina ka. Sagot ni Nori na mahina ang tono. Minsan kasi kahit malakas napapagod din. Ang mga salitang yon ay parang pumatak na ulan sa katahimikan ng silid. Tumingin si Maximoff sa kanya at may kung anong kumirot sa dibdib niya. I prepared your bath, sabi ni Nori makalipas ang ilang sandali. Mainit na tubig, may lavender oil, pamparelax. Tumango lamang si Maximoff. You didn't have to. Gusto ko lang makatulong, sagot niya. Pagpasok nila sa banyo, malamlam ang ilaw. May mga kandilang nakasindi, kumikislap sa ibabaw ng tubig. Amoy lavender, amoy pahinga. Tumingin si Maximoff sa paligid. Parang hindi siya makapaniwalang may ganitong lambing sa tahanan niya. Hindi ko alam kung kailan huling may ganito. Bulong niya. Nasa gilid lang si Nori, inabot ang tuwalya. Kung gusto mong iwan ko, stay, sabi ni Maximoff na halos hindi narinig. Habang nilalagay ni Nori ang mga basang damit sa basket, naramdaman niyang nakatingin ito sa kanya. Mabigat, matalim, pero hindi galit. Parang hinahanap ang dahilan kung bakit siya naroon. Why are you doing this? Tanong ni Maximoff. Dahil gusto ko makita kang payapa. Tugon ni Nori, halos pabulong. Kahit isang gabi lang. Sandaling katahimikan. Ang tunog lang ng tubig at paghinga nila ang maririnig. Nang lumapit si Nori sa jacuzzi para ayusin ang towel ay nadula siya. Agad siyang sinalo ni Maximoff bago mahulog. Nagtagpo ang mga mata nila. Malapit, halos magdikit ang labi. Ramdam ni Nori ang init ng balat nito kahit malamig ang paligid. Be careful, sabi ni Maximoff pero hindi siya binitiwan agad. Pasensya na, sagot naman ni Nori na mahina, halos walang boses. Ang mga kamay ni Maximoff ay nasa bewang niya at parang ayaw kumilos. Sandali lang iyon, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso nilang dalawa. You should go, sabi ni Maximoff at pilit na nilalabanan ng sarili. Ngunit hindi siya umalis. Sabihin mo umalis ako at panindigan mo. Tugon ni Nori at tinitigan siya ng diretsyo. Tahimik.
Ang mga mata ni Maximoff ay puno ng halong galit, pagod at pagnanasa. Pero sa isang iglap, hinila niya ito papasok sa tubig. Basang-basa si Nori. Dumikit sa kanyang manipis sa tela. Ang malamig na tubig ay naging mainit sa pagitan nila. "This is wrong," bulong ni Maximoff at nanginginig ang boses. "Then let's be wrong," sagot naman ni Nori. "Just this once." At tuluyan silang bumigay. Ang halik ay marahan sa simula. Parang tanong kumbaga, kung tama ba. Ngunit nang sumagot ang katawan ng bawat isa ay naging mas matindi. Ang tubig ay umalon-alon kasabay ng bawat paghinga. Bawat haplos, wala silang pakialam kung anong tama o mali. Sa gabing iyon, tanging ang totoo lang ang nanatili. Ang pagnanais, ang pagod, ang dalawang pusong pareho ng sugatan. Nang matapos tahimik lang silang magkatabi, nakasandal si Nori sa dibdib ni Maximoff, nakapikit. Parang humihinga ng panandaliang kapayapaan. Si Maximoff naman ay nakatingala. Nakapikit din. Parang pinipigilan ng isang bagay na gustong sumabog. "Wala akong pangakong kaya kitang ipaglaban," mahinang sabi niya. "Hindi ko kailangan ng pangako," sagot ni Nori. "Gusto ko lang maramdaman na tao ka rin." Umihip ang malamig na hangin mula sa bintana. Parang sinasabi ng gabi, lahat ng kasalanan ay may hangganan. Pero sa sandaling iyon, tahimik ang mundo. Nang makatulog si Nori, pinagmasdan niya si Maximoff. Hinaplos niya ang buhok na to at saglit nang umiti. Pero agad na nagbago ang mukha niya nang mapansin ang cellphone sa mesa. Isang notification. Binuksan niya. "The board is watching you. One mistake and you're out." Matagal niyang tinignan ang mensahe. Sa kanya pinikit ang mga mata. Bumulong siya. Halos walang boses. Then, "Let this be my mistake." Sa labas ay patuloy ang ulan. At sa loob ng kwarto, dalawang pusong parehong nadarang sa apoy. Kahit nasa tubig. Tahimik ang umagang iyon sa opisina ni Maximoff. Sa labas, abala ang mga empleyado pero sa loob ng salamin niyang silid, may kakaibang bigat sa hangin. Si Nori, nakatayo sa harap ng mesa, hawak ang ilang folder ng report. "Sir, eto na po yung mga..." Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin. "Magbihis ka," malamig na wika ni Maximoff. "May flight tayo mamayang hapon." Napakunot noo si Nori. "Flight? Saan tayo pupunta?" "Davao." "Bakit? Hindi mo kailangan magtanong, basta sumama ka." Hindi naman sumagot si Nori. Alam niyang may dahilan, pero kilala niya si Maximoff. Kapag ganito ang tono nito, hindi mo siya pwedeng kontrahin. Pagdating nila sa airport lounge, binigyan siya ni Maximoff ng isang brown folder. "Pirmahan mo to," sabi nito habang nakatingin sa labas ng bintana. "Bakit?" tanong niya na nagtataka. "Pipirmahan mo, iiwan kita rito." Binuksan ni Nori ang folder at nanlaki ang mga mata niya. Marriage certificate. Maximoff, ano to? Halos pabulong pero may halong galit. Kasunduan. Anong kasunduan? Basta magtiwala ka lang. Sagot niya na mababa ang boses. "Nasa Davao ang ebidensya ng hinahanap mo. Pero kailangan natin magkunwaring mag-asawa para makapasok." Natigilan si Nori. "Mag-asawa? May mga taong hindi papayag na makapasok tayo roon kung hindi tayo pamilya. At kung ako lang pupunta, delikado." Sandaling tumahimik si Nori. Tinitigan niya si Maximoff at ang lalaking minsan niyang sinisi. At ngayon ay siya rin nagbubukas ng daan patungo sa katotohanan. "Bakit ako?" mahinang tanong niya. "Dahil ikaw lang may pinagkakatiwalaan kung may lakas ng loob. At tayong dalawa lang may kailangan ito." Sagot nito. Hindi ba dahil gusto mo lang akong kontrolin?" Ngumiti si Maximoff pero malamig. "Kung gusto kitang kontrolin, matagal ko nang ginawa." Sa loob ng kotse papunta sa terminal, hindi pa rin makapaniwala si Nori.
Ginagamit mo lang ba talaga ako, Maximoff? Tanong niya habang nakatingin sa bintana. Ginagamit mo din ako. Sagot nito. Walang pagkaatubali. Pareho lang tayo. Pareho? Hindi kita ginagamit. Totoo ba yan? Hindi mo ba ako ginagamit para makalapit ka sa ama ko? Hindi agad nakasagot si Nori. Tama naman ito. Pero mas masakit marinig mula sa kanya mismo. Kung pareho tayong marumi. Mahina niyang sabi. Sana pareho rin tayong handang masunog. Hindi. Tugon ni Maximoff. Ako marumi para may mabuhay. Ikaw marumi para may mamatay. Napatigil naman si Nori. Tiningnan niya ang lalaki. Malamig, diretso pero may bakas ng sugat sa mga mata. Hindi mo alam ang totoo. Mahina niyang sabi. Hindi rin ikaw. Sagot ni Maximoff. Kaya pupunta tayo sa Davao. Pagdating sa VIP lounge, inabot ulit ni Maximoff ang folder. Tapusin na natin to. Huminga ng malalim si Nori. Hindi ako papayag ng basta-basta. Wala ka ng oras para magduda. Tugon niya. Kaya kung gusto mong mabuhay, pumirma ka. Sa pagitan ng mga salita nila, ramdam ang tensyon. Parang dalawang sundalong parehong takot magtiwala, pero kailangan. Dahan-dahan, kinuha ni Nori ang ballpen. Ang bawat letra ng kanyang pirma ay parang hukay ng sariling kapalaran. Pagkatapos niyang pirmahan, marahan niyang ibinalik ang folder. Tapos na, sabi niya na malamig ang tinig. Tandaan mo, sagot ni Maximoff. Hindi to tungkol sa pag-ibig. Hindi rin tungkol sa utang na loob. Balik ni Nori. Tungkol to sa paghihigante. Sa loob ng eroplano, magkatabi sila nakaupo sa business class. Tahimik. Tanging ugong ng makina ang maririnig. Si Nori nakatingin sa labas, sa mga ulap na dumaraan. Hindi ko alam kung saan mo ako dinadala. Bulong niya. Sa katotohanan, sagot ni Maximoff. At sa panganib. Napahinga siya ng malalim. Katotohanan ba o kamatayan? Pareho? Malamig na sabi niya. Pero doon mo makikita kung sino talaga ako. Nilingon siya ni Nori. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata ni Maximoff hindi lang galit o lamig, kundi takot. Matatakot ka rin pala? Bulong niya. Hanggat may mahal ka. Nakakatakot. Sagot nito. May mahal ka ba? Ngumiti siya, pero hindi sumagot. Habang umaangat ang eroplano, dahan-dahang pumikit si Nori. Sa isip niya ay bumalik ang mga alaala. Ang sigaw ng barel, ang dugo sa sahig, at ang batang si Maximoff na humila sa kanya papalayo. Hindi niya alam kung sa paglipad na iyon ay patungo siya sa langit ng katotohanan o sa impyerno ng mga lihim. Tiningnan niya ang kamay niya. May suot ng singsing, peking kasal, ngunit tunay na panganib. At sa tabi niya ay si Maximoff, tahimik pero tila may binabalak. Binulong ni Nori sa sarili na halos hindi marinig. Hindi ko alam kung dapat bakit ang katakutan o pagkatiwalaan. Tumingin si Maximoff ng diretso sa kanya. Depende, sabi niya. Kung hanggang saan mo kaya magsinungaling. At sa labas ng bintana, ang mga ulap ay kumikislap sa liwanag ng araw. Puti sa labas, pero sa ilalim, may aninong gumagalaw. Isang paalala na kahit gaanong kataas ang lipad nila, ang kasalanan ay lagi naghihintay sa lupa. Pagdating nila sa rest house sa Davao, sinalubong si Nori ng kakaibang tanawin. Malawak na hardin ng rosas, mga ilaw na kumikislap sa paligid. At musika ng violin na bumabalot sa hangin. Sa gitna ng hapag, naroon si Maximoff, nakasuot ng puting long sleeve, nakangiti ng bahagya. Hawak ang isang baso ng alak. Welcome to my escape, sabi niya habang binubuhos ang alak sa baso ni Nori. Kalimutan muna natin ang lahat. Ngayon, tayong dalawa lang. Tahimik silang kumain, ngunit bawat galaw,
Bawat titig ay puno ng hindi nasasabi. Paminsan-minsan nagtatama ang kanilang mga mata. Si Maximoff malamig ang anyo pero nag-aapoy sa loob. Si Nori tahimik pero puno ng alon ng damdamin na pilit niyang pinipigilan. Nilaro ni Nori ang paa niya sa ilalim ng mesa. Isang marahang dampe sa binti ni Maximoff. Napatigil ito at bahagyang natawa. "Dangerous move, Miss Castro," sabi niya habang tinitingnan ito ng diretsyo. Ngumiti naman si Nori. "I thought you were supposed to forget everything tonight." Tumayo si Maximoff at lumapit na marahang binurang patak ng alak sa labi ni Nori gamit ang hinalaki. "Everybody leave us," utos niya sa mga tauhan. Hindi inalis ang tingin sa babae. Tahimik sila nagsialisan. Naiwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tanging tunog ng violin ang bumabalot sa paligid. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Nori na halos papulong. "Because I can," sagot niya na mababa ang boses. "Because I need to forget who I am. At ikaw lang nakakalimot sa akin." Sandali siyang tumayo. Ngunit bago pa siya makalayo, marahang hinawakan ni Maximoff ang kamay niya. "Stay," sabi niya. "Walang politika. Walang galit. Walang kasalanan. Ngayong gabi lang." Tahimik si Nori. Sa kanyang mga mata, may halong pagdududa at lungkot. Pero may kakaibang katiwasayan. Isang sandaling matagal niya nang hindi naramdaman. At nang bumuhos ang ulan sa labas, binuhat siya ni Maximoff paakyat ng kwarto. Hindi bilang amo at sekretarya, kundi dalawang kaluluwang parehong sugatan. Parehong naghahanap ng kapahingahan sa gitna ng unos. Ngunit sa likod ng bawat halakhak, sa bawat titig na tila totoo, may mga lihim pa ring nagkukubli. At sa gabing iyon, sa pagitan ng halimuyak ng rosas at lamig ng ulan, nagsimula ang isang koneksyon na magpapabago sa direksyon ng kanilang digmaan. Tahimik ang buong rest house ng gabing iyon. Sa labas, maririnig ang mga mahihinang hampas ng alon at ang ihip ng hangin na dumadaan sa mga kortina. Sa gitna ng kwarto napapalibutan ng mga kandilang nagbibigay ng mapusyal na liwanag, nakalatag sa kama ang isang pulang nightie, manipis, malambot, at tila sinadyang pumukaw ng kaba at pag-aalanlangan. Tumitig si Nori sa damit na yon, para bang bawat sinulid ay tanikala. "Magpalit ka," mahinang sabi ni Maximoff. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng alak. Ang boses niya ay malamig, ngunit may halong panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa damdaming pilit niyang tinatago. Tahimik na kinuha ni Nori ang paling tela. "Kung ito ang kailangan para makuha akong katotohanan," mahina niyang bulong sa sarili. "Handa ako." Pumasok siya sa banyo at sa harap ng salamin ay saglit siyang napahinto. Hindi niya alam kung sino nakikita niya ngayon. Ang bata ba si Eleanor o ang babaeng si Nori na ginawang sandata ang sarili? "Hindi ako mahina," sambit niya bago huminga ng malalim at isinuot ang nightie. Pagbukas niya ng pinto, sandaling natigilan si Maximoff. Parang lumabo ang paligid. Ang bawat hakbang ni Nori, papalapit, ay tila pagbasag sa lahat ng kontrol na pinilit niyang panatilihin. Walang salita. Tanging mga mata nila ang nag-uusap. Mga matang puno ng sugat, galit at pagnanais. "Nori," mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, lumapit na si Nori. "Hindi mo na kailangan sabihin," tugon nito. "Alam ko kung ano ang gabing to." Hinawakan naman ni Maximoff ang kanyang kamay at doon niya naramdaman ang panginginig. Hindi ng takot, kundi ng pagtatalo sa loob. "Hindi mo alam kung anong larong pinasok mo," wika niya habang inilalapit ang mukha. "Alam ko," sagot naman ni Nori. "At matagal na akong handa." Lumapit si Maximoff, dahan-dahan, parang matatakot na masira ang sandali. At sa kanyang mga daliri, dumaan sa buhok ni Nori, bumaba sa pisngi hanggang sa baba. Sa bawat galaw,
Tila hinahanap niya ang sagot. Kung totoo bang may natitirang kabutihan sa kanya. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang lahat ay naglaho. Ang galit sa ama, ang awa kay Nori, at ang pagnanais na wag na siyang mawala. Hindi ko alam kung galit ako sa'yo o kailangan kita. Bulong ni Maximoff. Siguro pareho tayo. Sagot naman ni Nori. Pero ngayong gabi, hayaan mo muna ako ang masaktan. Doon niya ito niyakap, mahigpit. Halos marinig na nila ang tibok ng puso ng bawat isa. Halik na marahas, walang pagmamadali. Ang bawat dampe ng balat sa ikalawang pagkakataon ay parang pangako ng dalawang taong parehong pasag pero nagtatago sa init ng isa't isa. Nasa pagitan sila ng pag-ibig at pagkamuhi, ng kapatawaran at kasalanan. At habang bumabagsak ang mga patak ng ulan sa bubong, tumigil ang mundo. Ang gabing iyon ay parang panaginip. Mainit, masakit, at totoo. Sa gitna ng katahimikan, dumampi ang noo ni Maximoff sa noo ni Nori. Kung pwede lang sana, bulong niya. Wala nang kung sana, sagot ni Nori. Ngayon lang. Dito lang. At doon, bumigay na ang lahat ng pader na itinayo nila. Ang mga kamay ni Maximoff ay dumaan sa pisngi, sa likod, at sa bawat sugat ng nakaraan na gusto niyang burahin. Ang mga mata ni Nori ay nagsara, hindi sa kahihiyan, kundi sa pagtanggap. Hindi bilang alipin, kundi bilang babae na pumili. Pagkalipas ng ilang sandali, tahimik silang nakahiga. Kapwa pagod. Kapwa humihinga ng mabigat. Sa pagitan nila, may katahimikang hindi komportable, ngunit puno ng katotohanan. Akala ko pagkamuhi ang mararamdaman ko, sabi ni Nori na mahina. Baka nga ganun, sagot ni Maximoff. Pero minsan ang galit, yun din ang nagbubukas ng puso. Tumagilid si Nori, tinitigan ang lalaking dati niyang tinuring na anak ng halimaw. Hindi kita kailangang patawarin, aniya. Pero hindi rin kita kayang kamuhian. Ngumiti naman si Maximoff ng mapait, ngunit totoo. At ako, hindi ko alam kung karapat-dapat mo pa ba akong mahalin. Tahimik silang nagtagpo ng mga mata. Sa labas ay tumigil ang mga ulan. At sa gabing iyon, ang init ng kanilang damdamin ay hindi na paghihigante, kundi pagbitaw sa lahat ng galit na kumukulong sa kanila ng 22 taon. Bago siya makatulog, bumulong si Nori. Kung ito ang simula ng katapusan, handa na ako. At si Maximoff habang nakayakap sa kanya ay tumingin sa kisame. Kung katapusan man ito, sabi niya sa isip, gusto kong dito magtapos. Sa piling ng babae, hindi ko kailanman dapat minahal. Sa labas ng bintana, dahan-dahang pumatak muli ang ulan. At sa bawat patak, may kapatawarang hindi binigkas, ngunit taramdaman. Ang gabi ng pag-aari ay hindi tungkol sa katawan, kundi sa dalawang pusong nagpapaalipin sa damdaming matagal nang tinatago. At sa unang liwanag ng umaga, wala nang halimaw, wala nang biktima. Tanging dalawang kaluluwa minsang nagkasala, ngayon ay natutong magmahal. Madaling araw, tahimik ang buong rest house. Tanging tunog lang ng mga alon sa labas ang maririnig. Dahan-dahang iminulat ni Nori ang kaniyang mga mata. Ramdam niya ang init ng mga bisig ni Maximoff mula sa nagdaang gabi. Pero nang lumingon siya, malamig na ang tabi. Wala na siya. Maximoff, tawag niya na paos ang boses, ngunit walang sagot. Tumayo siya at napansin ang puting envelope sa ibabaw ng mesa. May sulat. May mga bagay lang ako na kailangang tapusin bago magsimula ang bago. Patawad. Nanginginig ang mga kamay ni Nori. Inilapit niya ang sulat sa dibdib. Parang pinipilit niyang maramdaman muli ang tibok ng lalaking minahal kahit alam niyang mali. Lumabas siya ng kwarto at sinalubong ng tahimik na paligid. Wala na mga bodyguard. Wala na ring staff. Sa mesa ng kusina, naiwan ang isang tasa ng kape. Malamig na rin. Pagbukas niya ng TV, muntik na siyang matumba. Breaking news, Governor Ramon Lucian inaresto sa kasong korupsyon at human trafficking.
Tumigil ang mundo ni Nori. Ang mukha ni Governor Ramon, ama ni Maximoff, ay lumabas sa screen. Naka-handcuff, sinakay ng mga pulis sa van. Pero ang mas nagpayanig sa kanya ay nang lumitaw ang sumunod na eksena. Si Maximoff nakaitim na suit, nakatayo sa witness stand. Handa akong tumistigo. Ako mismo magpapatunay sa lahat ng ginawa ng aking ama. Napaupo si Nori sa sahig. Hawak ang tiyan. Diyos ko. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o masaktan. Pinagtaksila ni Maximoff ang sariling ama para sa hustisya. Pero kapalit nito, isinuko rin niya ang sarili niyang kalayaan. Kinabukasan, nagulat muli ang TV. Kasama sa mga sinampahan ng kaso ang anak ng gobernador na si Maximoff Lucian dahil sa pagkasangkot sa mga illegal na transaksyon ng kanilang kumpanya. Nahaharap siya sa 5 taong pagkakakulong. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nori. Hindi. Bulong niya. Hindi totoo yan. Ngunit na makita niyang pinasakay si Maximoff sa police car, walang resistensya. Nakayuko, tanggap ang lahat. Napaiyak siya. Lumipas ang mga araw, tahimik ang bahay. Wala siyang kasama, kundi ang mga alaala ng gabing iyon. Ang mga halik, ang mga yakap, ang mga salitang, mahal kita, na binitawan sa dilim. Ngayon, bawat sulok ng silid ay parang may anino ni Maximoff. Bawat dampi ng hangin, parang yakap niya. Pero hindi niya pwedeng hayaan ang sarili na malugbok. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang ituloy ang laban. Pumunta siya sa syudad. Nakita niya sa labas ng korte si Governor Ramon. Nilalabas ang mga pulis. Galit ang mga tao. May mga nagsisigaw. May mga nagtatapon ng papel. Nakatayo naman si Nori sa malayo. Nagtatago sa mga tao. At doon niya nakita si Maximoff. Nakaposas ang kamay, pero diretso ang tingin. Sandali nilang nagtagpo ang mga mata. Walang salita, walang ngiti. Pero sapat na iyon para iparating ang lahat. Pag-amin, pagpapaalam. Pagmamahal na hindi kailangang ipaliwanag. Lumipas ang ilang buwan, sa kulungan tumanggap si Maximoff ng sulat mula kay Nori. Hindi kita ka namumuhian. Ang ginawa mo ay tama. Ang hustisya minsan ay masakit, pero kailangan. Kung sakaling may araw na mapalaya ka na, alam mong may isang tao maghihintay. Hindi lang bilang kaaway, hindi bilang alipin ng nakaraan, kundi bilang babaeng marunong magmahal ng totoo. Hinigpitan ni Maximoff ang hawak sa sulat. Napatingala siya sa kisame ng kulungan. Ngumiti siya, mapait, pero may pag-asa. Samantala si Nori naman ay nagsimula ng ayusin muli ang buhay. Lumipat siya sa maliit na bahay malapit sa tabing dagat. Dito siya nagtrabaho bilang volunteer sa mga batang inabandona ng gobyerno. Mga biktima ng korupsyon katulad ng mga proyekto ng pamilya Lucian noon. Tuwing gabi pinapanood niya ang buwan. Doon niya kinakausap si Maximoff. Baka ngayon nasa loob ka pa rin, pero gusto ko malaman mong pinatawad na kita. Isang gabi habang nakaupo siya sa buhanginan, naramdaman niya ang kakaibang sakit sa tiyan. Agad siyang dinala sa ospital ng kapitbahay. Ilang oras lang narinig niya ng umiyak ang sanggol. Congratulations, ma'am, sabi ng nurse. Baby boy po. Naluha si Nori. Inilapit sa kanya ang sanggol at doon niya napansin ang mga mata nito ay kaparehong-kapareho ng kay Maximoff. Ang pangalan mo? Mahinang bulong niya. Ellie. Elias Maximoff. Para kahit wala ang tatay mo, dala mo ang liwanag na iniwan niya. Lumipas ang mga taon, sa bawat tawa ni Ellie, naaalala niya si Maximoff. Sa bawat lakad niya sa dalampasigan, naririnig niya ang bulong ng hangin. Parang boses ng ama na nagsasabing, "Salamat anak. Pinili mong magpatawad." Hindi naging madali ang lahat, pero natutunan ni Nori ang katotohanan na ang hustisya minsan hindi nasusukat sa tagal ng hatol o sa bigat ng parusa, kundi sa kakayahang baguhin ng puso ang sarili nitong sugat. At habang hawak niya ang anak na lay, bumulong siya.
Hindi man tayo magkasama, Max, pero dala ko ang isang pag-ibig na totoo. Yung kahit wasak, kaya pa rin bumangon. 5 taon ang lumipas. Sa labas ng kulungan, umaga, ang araw ay sumisilip sa pagitan ng ulap habang bumubukas ang bakal na gate. Lumabas si Maximus Lucian. Payat, ngunit buo pa rin ang tindig. Wala nang dating suot niyang mamahaling relo. Wala na rin ang mga tauhan niya. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa mga mata. Sa labas ng gate, isang babaeng nakaputi ang naghihintay. Si Nori. Sa tabi niya ay may batang lalaki, mga 5 taong gulang. May hawak na laruan. Isang bituin na yari sa kahoy. Nang magkita ang kanilang mga mata, huminto ang oras. Matagal kitang hinintay, sabi ni Nori na mahinahon pero nanginginig ang boses. Akala ko hindi mo na ako babalikan, tugon naman ni Maximoff. Kinuha ni Nori ang kamay ng bata. Ellie anak, siya ang papa mo. Napatingin ang bata. May halong kaba at tuwa. Pa? Bulong nito na halos hindi marinig. Lumuhod naman si Maximoff at tinignan ng anak at marahang hinaplos ang buhok. Oo, anak, ako yun. Tumulo ang luha ni Nori. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis pa rin sa'yo. Pero sa lahat ng nangyari, ito lang ang sigurado ako. Hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Wala akong karapatang marinig yan. Sagot naman ni Maximoff na tinutop ang dibdib. Pero salamat dahil sa'yo, natuto akong harapin ang sarili ko. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, tanaw ni Maximoff ang mga pader ng kulungan, tila mga anino ng nakaraan. Anong balak mo ngayon? Wala pa akong tiyak, pero gusto ko magsimula ulit. Hindi na bilang Lucian, kundi bilang isang tao. Ngumiti si Nori. Tamang-tama, may tutulungan ka. Pagdating nila sa probinsya sa labas ng syudad, pumasok sila sa isang lumang lupain. Ang dating pag-aari ng mga Mariano. Ngunit ngayon, ibang tanawin na ang bumungad. Isang malawak na bakuran na puno ng mga batang naglalaro. May mga karato lang nakasulat, Baghari ni Clarissa Orphanage. Baghari ni Clarissa? Ulit ni Maximoff. Bahagyang napaawang ang labi. Pangalan ng mama mo? Sagot ni Nori. Gusto kong ipaalala na kahit galing tayo sa dilim, pwede magiliwanag ang dulo. Pumasok sila sa loob. Mga batang ulila, nagtatawanan. Ang ilan lumapit kay Nori at yumakap. Siya si Tita Nori, sigaw ng isa. Siya yung nagbibigay ng mga libro. Ngumiti naman si Maximoff at tinignan ng paligid. Ang ganda. Hindi ko inakalang magagawa mo to. Hindi ko rin akalaing babaguhin mo ang ama mo noon. Sagot ni Nori. Hindi ko siya binago. Siya mismo sumira sa sarili niya. Ako lang nagtulak sa katotohanan. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang mga bata. Si Ellie naman nakikipaglaro na sa iba. Hawak pa rin ang laruan niyang bituin. Alam mo, sabi ni Nori, ginawa ko to para sa mga batang katulad ni Ellie. Yung mga anak ng mga taong nilamon ng kapangyarihan. Tama ka, sabi ni Maximoff. Ang tunay na hustisya hindi sa kulungan natatapos. Lumipas ang ilang oras. Sa ilalim ng punong mangga, magkatabi silang nakaupo. Ang hangin, malamig at may halong alat ng dagat. Tingin mo, mapapatawad ka pa ng ama mo? Tanong ni Nori. Siguro hindi. Pero hindi ko rin siya kailangan patawarin para matahimik ako. Ang kailangan ko lang, huwag ko nang ulitin ang mga kasalanan niya. Napangiti si Nori. Ba, ang ganda ng sagot mo ha. Parang hindi na ikaw yung lalaking kilala ko noon. Baka kasi ngayon, ikaw na yung dahilan kung bakit gusto ko magbago. Tumingin naman si Nori sa kanya ng seryoso. Huwag mo akong gawing dahilan. Gawin mo yan para sa sarili mo at para kay Ellie. Tumango naman si Maximoff. Para sa ating lahat. Kinabukasan, umagang-umaga, nakita ni Nori si Maximoff sa harap ng mga bata. Nagtuturo ng simpleng science lesson gamit ang mga kahoy at bato.
Makalipas ang ilang buwan, itinayo nila ang Lucian Mariano Foundation. Katuwang ito ng orphanage. Dito nagbibigay sila ng scholarship sa mga batang nawalan ng magulang dahil sa korupsyon. Sa unang seremonya, nagsalita si Nori sa harap ng mga tao. Ang pangalan na Maximoff Lucian ay minsan naging simbolo ng kasakiman. Sabi niya, pero ngayon, hayaan niyong baguhin natin yan. Dahil walang sino mang masama, magpakailanman. Basta may pusong handang magsimula ulit. Palakpakan. Tumayo si Maximoff sa tabi ni Nori. Sabay nagkiyakapan silang tatlo ni Elia. At sa sandaling iyon, tila nabura na ang lahat ng sugat ng nakaraan. Hapon na nang umupo si Maximoff sa harap ng bagong gusali ng orphanage. Sa hangin, naririnig niya ang tawa ni Ellie at ang boses ni Nori na nagtuturo ng aralin. Mama, bulong niya, nakatingala sa langit. Ma, sana nakikita mo to. Sa alalim ng liwanag ng dapit hapon, may bulong sa hangin na tila sagot mula sa di kita. Anak, ang tunay na hustisya hindi sa paghihigante, kundi pagbangon ng mga sinugatan. Ngumiti naman si Maximoff, tumingin din sa langit, sabay pikit. Ang araw ay lumulubog, ngunit sa puso nila, isang bagong umaga ang nagsisimula. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!